sa hinaba-haba ng mga salita ni Vic Rodriguez, isa lang pala din mga kababayan yung pupuntahan. Bagamat hindi pa siya sigurado, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na nagbabalak na siya tumakbo sa pagkasenador. Mga kababayan, ibig sabihin, ginamit niya yung mga issue ng pulburon, ginamit niya yung mga paninira kay PBBM para sa pansariling interes ang maging isang senador. Ngayon, ito, pakinggan po natin. I'm not oblivious to the questions, to the request, to the plea for me to consider leading the charge and consider running for the Senate. I am considering, but I have yet to make a final decision on whether to run or not to run. Pero kinukonsider niya na, mga kababayan, pinag-iisipan niya pa lang. Kaso nga, ang problema dito, isa lang din naman na pupuntahan yan. Tatakbo rin siya. Alam niyo kung tutuusin, ako gusto ko talaga tumakbo itong si Vic Rodriguez. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Kung bakit gustong-gusto ko na tumakbo siya sa pagkasenador? Para malaman ng taong bayan yung kanyang kayabangan. Kasi unang-una, mga kababayan, di ba nagyabang etong si Vic Rodriguez at sinabi niya, mga kababayan, na kung hindi dahil sa kanya, hindi mananalo si PBBM sa pagkapresidente. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sinasabi niya na siya ang nagpapanalo kay PBBM sa pagkapresidente, mga kababayan. Ngayon, kung tatakbo siya sa pagkasenador, makikita natin kung hanggang saan ba yung lakas niya. Kung hanggang saan ba yung abot ng pangalan niya. Kasi unang-una, mga kababayan, pag natalo siya, dyan lalabas na talagang fake news. Etong si Atty. Vic Rodriguez. Ang nakakahiya nga lang dito, ginamit mo pa yung pangalan ng presidente, sinara-siraan mo pa. Tapos ang ending pala, may mga maisog-isog rally pa kayo, ang ending pala, tatakbo ka pala sa politika. Gusto mo pala maging isang politiko. Ang nakakahiya dyan, nagtago pa kayo sa pangalan ng presidente. Sinira-siraan nyo pa, nag-invento pa kayo ng mga kung ano-anong video, yun pala para lang pala sa pangsarili nyong interes. Di ba, mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. While I know we're already in midstream of the filing, today is October 4 na. What is the deadline? October 8. October 8. So, midstream tayo, meron pang natitirang 4 na araw. I'm still in the process of consulting well-meaning people. Hindi, tumakbo ka na. Tumakbo ka na, Atty. Vic Rodriguez, para makita ng taong bayan yung kasinungalingan mo. Di ba sabi mo, ikaw yung isa sa nagpapanalo kay PBBM or ikaw yung dahilan kung bakit nanalo itong si PBBM sa pagka-presidente. So tumakbo ka na para makita namin kung talagang malakas ka nga ba sa panlasa ng mamamayang Pilipino. Kasi unang-una, buhat nung ikaw ang isa sa talagang dumikdik do sa pulburon video at ikaw yung isa sa nagbigay ng or nagtanim sa isipan ng mga tao na hindi pag-aari ng Pilipinas yung teritoryo na ipinaglalaban natin, dun palang sira ka na, Atty. Vic. Lalo na nung nag-ingay ka matapos kang mawala sa gabinete ni PBBM, dun palang nasira ka na sa publiko. So ngayon kung titingnan natin kung talagang malakas ka at ikaw ang dahilan kung bakit nanalo si PBBM, tumakbo ka sa pagkasenador at patunayan mo kung mananalo ka. Ano po, kasi unang-una, mga kababayan, ang gamot kasi sa taong mataas ang ambisyon, sampalin ng tadhana at ng kanyang kapalaran. Kasi pagka nasampal yan ng tadhana at kapalaran, magtatanda yan. Ano po, at magbabago yung pagtingin niya sa kanyang sarili. Kasi unang-una, itong ginawa nilang to na maduming laro, nagmai-maisog rally pa sila para sirain si PBBM. Yan ay isang paraan po nila para makuha nila yung interest na gusto nila, ang magkaroon ng posisyon sa gobyerno, ang maging isang senador, ang maging isang politiko, mga kababayan, nang magamit nga naman nila sa kung saan nila gagamitin na di umano yung mga illegal. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mapapakinggan ko lang din yung kanilang views and thoughts and feel whether the Filipino people are already or ready to have a candidate in a campaign minus the wherewithals of a national campaign, the logistics, the funding, which incidentally I also discussed during my last meeting with President Duterte. And sabi dito, Bondok, dating PAGCOR. Yes, kaya nga hindi siya makasagot agad-agad dun sa issue ng Pogo, na pagpapasara sa Pogo. Diba? Eto balik lang natin na yung sinabi ni Jimmy Bondok.
kung titingnan nyo mga kababayan, di ba hindi niya agad masagot ng direct to the point kung sang-ayon ba siya na ipinasara ni PBBM yung Pogo. Marami pa siyang mga paliwanag kasi dati siyang PAGCOR, mga kababayan. Ano po, dati siyang public servant bago siya nagpasya na tumakbo mga kababayan sa politika. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Yeah, we both agree na I think if there is really we cannot be oblivious to the request. But let's see, meron pa namang ilang araw na pag-isipang mabuti dahil hindi madaling desisyon, Wilson. As of this very moment, I'm still 50-50. Hindi, kung talaga naman para sa taong bayan ang ano mo, eto kasi yan mga kababayan, kung para sa taong bayan, yung interest niya, wala nang pag-iisip yan, tatakbo ka, kung gusto mo maglingkod talaga sa mamamayang Pilipino, tatakbo ka sa pagkasenador. Pero kung kailangan mo pa ng hudyat ng bossing mo, napatakbuhin ka para kahit papaano hindi naman magmukha na kukonte or kakonte yung tumatakbo sa pagkasenador sa PDP mga kababayan or sa partido nitong si Duterte, talagang baka isa nga si Duterte sa magsabi sa kanya na, oy Vic, tumakbo ka na para kahit papaano may kasama sina Bato, sina Bongo at etong sina Philip Salvador, maging etong sina Jimmy Bondok. Kasi unang-una kung talagang para sa mamamayan, yung interest ni Vic Rodriguez, hindi niya na pag-iisipan yan. Tatakbo siya dahil sa kagustuhan niyang maglingkod sa mamamayang Pilipino. Pero kung naghihintay siya ng hudyat ni Duterte, ni Digong mga kababayan, alam niyo na. Ano pa, anyway, ipagpatuloy pa natin. It's not an easy decision to make. Yes. It's not an easy decision to make. This whole thing is eating me. I've been consulting, I've been doing a process of discernment, but I tell you, it's not easy. This again, the only sabi dito, wala pala, takot, di siya sure na mananalo siya. Di ba sabi niya siya nagpapanalo kay PBBM, dapat sure siya na maipapanalo niya yung laban sa pagkasenador. Ang lakas niyang magyabang na siya ang nagpapanalo kay PBBM sa pagkapresidente. Bakit hindi siya tumakbo ngayon? Bakit nagdadalawang isip? Kasi nga, unang-una mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman makikilala si Vic Rodriguez kung hindi yan naging spokesperson ni PBBM nung panahon ng 2022. National election mga kababayan. Walang gaanong may kilala sa kanya. Kaya lang siya nakilala kasi siya ang spokesperson ni PBBM nung panahon na nangangampanya etong si PBBM. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. The reason why I am considering a run for senator is because I know what is at stake in this midterm election. Even our very own democracy is at stake. But it's up to you. Kung handa na kayo sa ganung uri ng gobyerno, piliin nyo yung administrasyon. Pero kung handa kayong lumaban at lagyan natin ng credible and effective opposition ang both houses of Congress, yung upper house, yung Senado, at yung lower house at ang Kongreso, magtulong-tulong tayo and let's bring in. Tandaan nyo ha, yung kanilang pagpasok sa Senado mga kababayan ay para protektahan yung agenda nila. Ano po, kasi nga naman ang itinatanim nila sa isipan ng taong bayan, kung gusto ng taong bayan na napipigilan yung kanilang demokrasya mga kababayan, suportahan nila ang gobyerno. Pero kung gusto ng taong bayan na mapanghawakan nila yung demokrasya nila mga kababayan, suportahan daw nila etong si Vic Rodriguez. Ano ba mga kababayan yung susuportahan natin? Yung tao o yung gobyerno natin na nagtatrabaho o yung taong naninira sa gobyerno pagkatapos siyang patalsikin sa pwesto? Actually, hindi nga siya pinatalsik Sabi niya, nag-resign siya mga kababayan. Ano po, at mismo nanggaling sa kanyang bibig na mabait yung ating presidente mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Good people there, honest people there, who will be championing itong paglaban sa transitioning from presidential to parliamentary at yung sinasabing napipintong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, because that in effect will be disenfranchising the 32 million Filipinos who voted for her. Nako, hindi ho si Sara ang mabibiktima rito pag ito'y hinayaan natin. Si Vice President Inday lamang ang occupant ng posisyon. Patang tunay na biktima dyan
ay ang 32 million Filipinos na bumoto kay Vice President Inday Sara. Huwag nating hayaan. O yan mga kababayan ha, kung makikita ninyo, di ba sinasabi niya hindi pa siya sure. Pero ngayon pa lang nanghihikayat na siya na suportahan siya ng taong bayan. So ibig sabihin, tatakbo talaga si Vic Rodriguez sa pagkasenador. Kung i-analyze lang natin yung sinasabi niya dito sa kanyang speech na ito, dito sa kanyang statement na ito mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na tatakbo talaga siya sa pagkasenador. Ang problema nga lang mga kababayan, hanggang sa kahuli-hulihang sandali na magdidesisyon siya na tumakbo sa pagkasenador, sinisiraan niya pa rin ang Marcos administration. Uulitin ko lang, Attorney Vic Rodriguez, baka hindi niyo po alam kung saan po kayo dapat lumugar. Unang-una, hindi po kayo kilala ng sambayan ng Pilipino. Hindi po kayo kilala ng mga Marcos loyalists. Kaya lang kayo nakilala kasi kayo ang naging spokesperson ng ating presidente. At kaya lang kayo nakilala kasi nung lumabas yung drug testing result ng ating presidente, kayo yung may hawak nun. Kaya nga nakakapagtaka mga kababayan, nakasakasama siyang naninira sa ating presidente patungkol po dun sa bangag-bangag issue, patungkol dun sa paggamit ng ipinagbabawal na bato. Siya mismo, alam niya sa kanyang sarili na siya ang may hawak nung test ni PBBM, yung result nun mga kababayan, na mismong ipinakita niya pa nga sa publiko. Kaya dun pa lang mga kababayan, makikita nyo na talagang sinungaling na etong si Attorney Vic Rodriguez. Kaya unang-una, dapat alam niya kung saan dapat siya lumugar mga kababayan kasi unang-una hindi talaga siya kilala. Kaya lang siya nakilala kasi siya ang tagapagsalita ni PBBM nung national election 2022. Mga kababayan, ano po ngayon, nagbabalak pagkatapos siraan yung presidente at pagkatapos magsagawa ng mga maimaisog na yan para pabagsakin si PBBM, tatakbo po siyang senador. At saka huli-hulihan ng kanyang pag-iisip at pag-a-announce na tatakbo siya, sinisiraan niya si PBBM pa rin at yung administrasyon ng ating presidente. Mga kababayan, ano po? So yan, maliwanag naman mga kababayan dito, kahit sabihin niyang pinag-iisipan niya pa, maliwanag pa sa sikat ng araw na tatakbo talaga siya